Are you ready for another mouth-watering adventure? I'm your host, Leslie Ordinario, and today, samahan niyo po akong i-explore ang isang friendly neighborhood area dito sa puso ng Quezon City, kung saan naging tambayan na ng mga taga-Metro Manila. So tara, let's have a food trip sa Maginhawa Street and let's dive into another culinary run dito lang sa It's Fun! Ang maginhawa ay isang Filipino word na pwedeng mag-translate sa mga salitang convenient or refreshing. Talaga namang nagre-reflect ito sa community dito dahil malapit ito sa mga opisina at eskwelahan, kaya ito naging hotspot at go-to place pagdating sa kainan. Hindi lang yan, dahil kung saswertehin kayo, ay meron rin ditong food festivals at events na pwede niyong ma-experience. Una nating pinuntahan ang isang very homey restaurant na institusyon na raw sa Maginhawa at talaga namang binabalik-balikan, hindi lang dahil sa kanilang mura at masasarap na pagkain, pati na rin sa pagiging cozy and welcoming. Ang galing, ganun silang tumawag ng ng mga waiter dito. Unique, diba? Siyempre, kasama po natin ngayon ang napakaganda at napaka-sexy si Tita J. You're so generous. So, I heard po, parang may something na nagsimula sa Davao? We left Manila in 1994 and then we stayed until 1999. Doon pinanganak yung chicken barbecue, kumbaga, na dito, bestseller namin sa restaurant. Wow, amazing. So, eto naman, unahin ko ng tikman to. This is the Tita pumpkin. J, ito ang pumpkin soup. Ayan. This is made from real pumpkin or kalabasa. Nice. So, made from cream. Scratch. Yeah. Ang sarap, manamis-namis. The pumpkin. Lasang-lasa mo siya. Makikita nyo, hindi siya yung super-duper na parang Malalaman mo pag may blended, well blended. Hindi eh. Kita nyo na may bit siya ng ng pumpkin. So you know it's not powder. Talagang kalabasa yung ginamit. Real veggie. Tikman na natin itong Ultimates. Go ahead. Ayan o. Nakita nyo naman, kompletong-kompleto siya. So, unahin na po natin yung nag-originate sa Davao. Yung recipe nitong chicken barbecue. Malambot. With the sauce. Ang harap, ang lambot. Ano siya? Very homey yung lasa. Yung pagka binarbecue talaga siya, malalasahan mo talaga. Iba Yeah, kasi. hanggang buto. Parang, yung lasa niya kasi hindi lang yung parang Smoky, ganun. dito lang sa labas. Pero ano mo siya na parang ang tagal-tagal niyang binabal. Feeling ko pag tinikman ko yung buto, ganun din yung lasa. Ganun siya ka-flavorful. As in, like, bawat nguya ko, lasang-lasa ko yung sauce. Yung smoky, savory, Tangy. sweet, may pagkatangi din yung flavor niya. So, now I know bakit siya binabalik-balikan. Ano? Ang sarap! Ang sarap ng sauce! Actually, sauce palang ulam na. Tikman naman natin yung spaghetti. Ito, isa din sa mga binabalik-balikan ng mga customers dito sa Urban Chick. So, let's find out why. parang may gusto siyang itanong sa akin. Anong secret? Matagal lang na pag-simmer doon sa sa meat para lumabas yung flavor. Hindi siya yung usual na na matamis lang, na Italian, na kasi medyo may pagkamaasim siya. Pero andun pa rin yung sweetness na gusto ng mga Pinoy when it comes to their spaghetti. But there's something, hindi ko ma-pinpoint. May tomatoes. May real tomatoes siya. Real tomatoes. Inano namin siya, binarbecue din. So,
yun, yung something in common nila, may smoky flavor. Yung chicken barbecue plus yung spaghetti. Amazeballs. Saka ang sarap ng kamatis. Ano, ang sarap. You wanna try this? Ito, croqueta. Ito, sige. Croqueta. Mama, croqueta. Mama, croqueta. Oh, ginawa ko yun. Tingnan niyo yung loob. It's potato. Uy, siksik. Ano, ang sarap. Ang harap nung crunchy sa outside, pero very soft yung inside, like mashed potatoes level. Ang galing. Paano niyo po natin yan? Very buttery din yung lasa. Slightly creamy yung loob. Kasi para hindi naman siya super nakakaumay. Kasi nga, syempre yung texture ng ating potatoes here, very ano na siya eh. Alam mo yun, yung very matched na. So, if nilagyan mo pa ng super daming cream, parang mauumay ka na. But for this one, sakto lang. Yeah. Sakto na matamis siya kasi salty na to eh. Para at least mabalance na yung lasa. Flavor. Perfect. Ano, ang sarap. Ang pinaka nagustuhan ko po talaga dito, etong dalawa. Yung chicken barbecue at saka yung spaghetti. Iba-iba. May something doon na very comforting sa akin. Parang feels like home. Si OA. OA Chicken. Thank you so much. Thank you. At hindi lang po dito nagtatapos ha ang It's Fun. Marami pa po tayong titikman. Kaya naman abangan yan. Isang oras na hitik na weekend balitaan ang sasa inyo. Tuwing Sabado at Linggo, kasama si Dominic Almelor. Ulat Bayan Weekend, alas 6 ng gabi, dito lang sa PTV. Ngayon naman, nandito po tayo sa Maginhawa Street at thank you po, Sir Daniel, sa pagpapaunlak niyo po sa aming imbitasyon. Ang Tagalog na Tagalog. Wow, makata. Ayan, gusto ko lang po munang malaman, no, bago po tayo tumikim, kahit yung mata ko nandito. Nakaka-distract. Kasi nadidistract ako, sobrang sarap. Kailan po nagsimula ang Escobar at paano po siya nagsimula? Nagsimula talaga to as online store. Ayun, pumatok siya, then there was a time na yung mga customers namin kumakain na talaga sa labas ng bahay. Ah! Okay. Sa mismong labas ng bahay, nagpa-park sila ng sasakyan nila, nagpapaluto ng steak sa amin. Tapos, ayun, mula nung time na yon na-realize ko, sinabi ko sa misis ko na kailangan na talaga natin mag-start ng maliit na restaurant, kahit maliit lang. Try mo tong bestseller namin. Ayan yung signature dish niyo po. Ito yung bestseller talaga namin, yung grass-fed ribeye. Pero actually, itong preparation na to is for group meal siya. Ito na. Gutom na ako, Sir Dini. Nahalata mo ba kanina? Actually, dito ka nga nakatingin. Habang tumitingin ako sa'yo, napapaganon ako. Pagkausap ko siya, ganito. Ay, talaga? Diba? Kasi ang bango, tas ang sarap-sarap tingnan. Tara, kain na tayo. Ako rin, gutom na rin ako eh. Yeah, unahin na natin syempre yung bestseller nila. Yung bestseller namin kanin. Bestseller na kanin. Yung bestseller nila na grass-fed steak. Yes. Uy! Isa-isa lang muna dahil alam ko makakarami tayo. Pero isa-isa lang para hindi halatang gutom na gutom. Ayan. So, titingnan muna natin siya without the sauce. Cheers! 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 First bite! Ang lambot. Sarap. Saktong-sakto yung
yung lasa na yung seasonings niya. Hindi maalat, hindi din sa matabang. Ang sarap. Hindi siya matigas. Sakto lang yung pagkakaluto niya. Chewy, pero hindi nakakapagod nguyain. Kasi may mga steak na gano'n eh. Yung pag kinain mo, hirap nguyain. Parang nagji-gym. Oo, parang nag-gym yung jaw mo. Parang ina-exercise mo siya. Tapos lasang-lasa mo yung buttery taste, yung garlicky taste, hindi rin nawawala, which is gustong-gusto ko kasi mahilig ako sa garlic. So, isa pa. Ay, ang sarap. Tapos isa pa ulit. Isa pa ulit, hanggang maubos ko na siya. Isa pa ulit. Sarap. Ngayon, gusto ko i-try with the sauce. Init mo tulo-tulo. Ay! Ay, grabe na yan. Sarap. Okay. Tama na, kakainin ko na siya. Mas na-enhance yung parang more na buttery flavor. Yung sa gravy. Hindi ko pa masabi. Kaya kayo. Speechless. Ang sarap. Garlicky, peppery taste. Ang sarap. Wala akong masabi. Ang sarap. Tapos magkano nga to? Ito nasa 1,495. Pero tingnan nyo naman. Pero good for ano na siya, good for 6. So yung kasi ang motto namin, nag-offer kami ng premium steak for an affordable price. Yes. Ang sarap. Ito itatry natin yung original nila na sauce na sila mismo din yung gumawa. Spicy ba ito? Medyo. May konting spicy kick siya. Uy, ito mas malapot. Para siyang mukhang barbecue sauce. Yes. Nagugutom din ako sa Diba? ginagawa mo. Kaya nga eh. Kainin na natin to. Uy, masarap din. Iba rin yung level na parang nabibigay na dun sa lasa ng steak. Magkaiba sila pero pareho silang masarap at pareho silang bagay. Alam niyo, parang may kulang. Kanin. Ay, kuha ka. Kanin. First bite with rice. Hot ng kanin. So yan yung Java rice naman namin. May lasa Tinimpla din namin siya para yung timpla niya is to best Kukomplement pair pa with rin. steak. Galing ha. Ang sarap. Tikman naman natin yung ating kanin ulit. Joke lang. Yung pasta. Truffle pasta. Wow. Creamy truffle pasta. Sarap. So yan, itong truffle pasta naman is cream-based siya na nilagyan namin ng mushroom and truffle flavor. Yes. Truffle oil. So gumagamit talaga kami ng truffle paste mismo. Oh, nice. So, Okay. karamihan kasi oil lang nilalagay. Yes, oil so, na lang. Nilalagyan namin siya ng paste to infuse the flavor talaga ng truffle. Creamy truffle pasta. Very creamy. Subtle lang din yung flavor ng truffle na hindi siya yung binubulaga ka. Mismong truffle lang yung lasa. Masarap. Ano siya eh, simple eh, pero alam mo yun, may dating. Parang gano'n. Simple pero rock. Pero yung timpla kasi niyan, ginawa talaga namin siyang hindi sobrang complicated yung lasa niya para mag-complement siya sa steak. Kasi ang steak, yan eh, flavor na yan. Oo. Pagpakit ka, dun ka sa pasta at steak. Pag medyo gutom na gutom ka, dun ka sa rice at steak. Kasi pareho naman bagay. Parang tayo. Wala! Ang sarap. Thank you so much. Maraming salamat Sir din, Miss Daniel. At ako ay binusog mo. May pa-take out ba? Ang dami natira. Yes! Sayang naman. Ito na to. Thank you, Maraming Sir salamat Daniel. din. Maraming salamat ha. At syempre, hindi lang po ito ang matitikman natin ngayon. Marami pa tayong ito try. Dito lang yan sa It's fun! Saan
napapanood ang PTV sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan entero ang Luzon. Da kami, timapang namnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa Saad Ngayuta, Mindanao, PTV, Pirmi Maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. After ng dalawang kainan na full of savory dishes, dito sa Maginhawa ay nag-crave naman ako ng something sweet. And balita namin ay may isang tea and coffee resto daw malapit dito sa Maginhawa na sikat sa kanilang authentic chocolate drinks. Lami yun! Mahiwagang salamin, kailan kaya aaminin kanyang tunay na pagtingin. Bini, Leslie. Ay, ayan. O, na-enjoy niyo yun. Ako din, na-enjoy ko yun. Kailangan talaga ginaganon siya, no? Ito yung traditional way of making a pure hot chocolate from cacao. Kasi galing kami sa Maginhawa, tapos nalaman namin may ganito pala na parang chocolate haven na malapit sa may Maginhawa Street. Yes. Kaya dumayo tayo po dito para tikman ang kanilang mga chocolate goodies na talaga namang proud Pinoy. Hoy! Ito daw kasi yung talagang binabalik-balikan. Pag natikman mo to, hindi ka nahahanap ng iba. Dito ka nalang babalik-balik. Tikman nga natin. Tingnan nyo naman. As in so pure chocolate talaga siya. Tingnan mo ang shiny. Ang shiny ng chocolate niya. Shiny, shimmery, splendid. Matapang siya in a good way. Yes. Kasi lasang-lasa mo talaga yung chocolate na flavor niya. Pure, real, rich na chocolate. Grabe. Parang ang deep ng flavor. Pag gumagawa sila ng mga champurado, they just use powder. Yeah, right? kasi yun yung uso dito. So, sabi nila, sa mga nakakatikim, this is the most real, pure, and delicious champurado that they've ever tasted. Ay, gusto ko And na I want to see kung ganun din yung Kaya nga eh. Gusto ko nang itry kasi Yes. Siyempre, sige. Isa to sa mga paborito ng Pilipino, lalo na kapag champurado. Dessert o kahit umagahan. Kapag umuulan, comfort food na to talaga ng mga Pilipino. And So, snacks, yes, gusto breakfast. Laki. So, malaki. Gusto ko malaki, oh. Okay. Tikman natin. Anong kinaibahan niya sa ibang champurado na natikman ko na before? Ay, mainit. Ulit. Ang init. Ang sarap! Umuusok-usok pa. Wow, look at that. Sarap. Yung comfort, andito siya.
parang niyayakap ako. Ala, kahit mainit, tanggap ko siya. Parang ito yung pagkain na kahit mainit, okay lang. Kasi iba yung binibigay na comfort sa'yo. Basta parang you can't stop eating it. Sakto lang yung tamis. Hindi nakakasakit ng lalamunan. Yun yung hinahanap ko pag ganyan mga matatamis na pagkain. Ayoko yung talagang sumasakit yung lalamunan ko. Parang ang sarap niyang i-share sa family. Uy, kain kayo. Ganun. Ganun yung tono dapat para malambing. Uy, kain kayo. Luto na yung champurado. Lamig. Good! We have 2 variant of hot chocolate. We have this batirol, yung pure talaga na tableya. So, kumbaga, whip namin dito. But we have the signature hot chocolate. Ito na yung chocolate natin. Sige nga. Or kita. Thank you so much. Yan. So, this is our signature hot chocolate. Wow! Lami good. Lami good. Oh my God. Ang sarap. Hindi siya lasang fake. Hindi, honestly kasi may mga hot chocolate. Alam mo yung mga, syempre, sa mga, iba iba yung flavor niya. Ito may distinct taste kasi yung real cacao. Kapag pure na cacao yung ginamit, hindi yung like powdered and everything. Taste ng fresh na cacao from Davao. Proud Pinoy. Proud Pinoy. Let's explore a bit more near Maginhawa dahil may na-discover kaming unique flavor cafe kung saan pwede kayong mag-experiment at mag-try gumawa ng sarili ng drinks at magpakabarista. Alam ko, busog na ako. Dami ko na nakain, nakapag-dessert na ako. Pero, meron pa rin space para sa kape. Nandito po tayo ngayon sa Apple Flavor Cafe at kasama po natin si Ma'am Kiana para i-explain sa atin kung ano nga ba yung something special sa kanilang mga kape na sinaserve. Hi, Ma'am. Hello. Hindi siya your typical coffee shop. Hindi siya typical. Pwede ka dito mag-recreate, mag-customize also kung ano yung, if you want to be a barista for a day. We accommodate. You can also do it here. Yes. Oh. Gusto ko nang matikman si Spanish bread latte. Maestro ko, kala nyo Oo nga. Pero may a little bit salty. Yes. Pero balance. Hindi siya yung as in yun na yun. Pero malalasahan mo siya na palaman. Oo. Pero hindi rin siya yung kasi matamis yung Spanish bread, di ba? Eto, sakto lang. Lasa mo pa rin yung coffee, but at the same time, para ka na rin kumain ng Spanish bread. Sarap. Take out. Ito naman, so meron din tayo dito cocoa. Ano naman to? Ano yung special about it? As in coconut. Coconut. So, kala ko naman, kasi since meron kayong Spanish bread, meron kayong pan de coco. Actually, kala ko yun. Hindi siya. Ay, hindi siya. Kasi may Spanish bread. Ano ba yung kalaban ni Spanish bread? Pan de coco. Pan de coco. Balik tayo dito. So, si Coco Latte, usually siya na makikita, di ba, sa streets. Yes. Buko juice. Buko juice. Pero kami, kasi dahil nga gusto namin lahat is with coffee. So, tinry lang namin siya some beses. So, masarap. Ayan, tikman naman natin yung coco. Lasang-lasa yung coconut. Actually, parang summer feels talaga pag ini. Yeah. Hindi nga siya matamis. Ano siya, may pagka-creamy because of the coconut. Pero andun pa din yung tapang at yung kick ng espresso. Ang sarap. Ano siya, very refreshing talaga. Actually. Now I know bakit siya bakit siya nasa sold out. Ang sarap! Thank you. Ito medyo ako dito. Skeptical. Ay, tarik skeptical. Actually, ma'am, maraming customers na
Kaya bumibili niyan kasi sobrang curious. Diba? Actually. Pero, ito po, si Citroneso, it's a combination of espresso and honey calamansi dalandan. Kape is life, kaya naman, titikman natin. Ito ang Citronesa. Yeah, Citroneso. Citronesa. Asawa kasi yun ni Citronesa. Si Citroneso. Stairwell to heaven. Charin! Uy, refreshing din to. Ay, iba ang atake niya. Para siyang fruity. Pero coffee base. Pero coffee. Yes. Interesting. Tsaka feeling ko bumagay siya kasi soda. Actually. No. Parang umiinom ng espresso tonic. Alam mo, hindi siya, honestly, hindi siya lasang kapeng-kape. Lasa siyang parang iced tea na citrusy yung flavor. Ang galing. And syempre, bukod sa coffee, nag-offer din ang apaw ng kanilang mga pastry. Maginhawa is truly one of the best food havens in Quezon City. So ano pang iniintay nyo? Kung naghahanap kayo na mapagpuputripan, make sure to visit Maginhawa Street. Saan naman kaya tayo dadalhin ng ating cravings? Abangan yan dito lang sa It's Fun!